Malacanang. Thank you. And as your as the head of the Philippine Forest, nasabi mo rin sa akin na that's why I could not let Abalos get away with the 130 million dahil sa hirap na nakita mo. Can you explain a little? Hindi po. So, ang ibig ko pong sabihin, sa trabaho ko po kasi sa Forest Corporation, I go up to upland communities. Umakyat po ako sa mga upland communities and I see yung poverty sa mga upland communities. And the one I shared with you last night was sabi ko nga na I have encountered mga katutubo po na nakita ko rin sa lugar nila maraming bayabas. Sabi ko rito sa isang katutubo na nakakasama ko, sabi ko, ay, dami palang bayabas dito. Ba't hindi natin kunin, ibenta nyo sa bayan para mas may pera kayo? Well, how he answered me really struck me. Sabi niya sa akin, sir, hayaan nyo na para sa ibon naman yan. I was so touched kasi pag tinignan ko siya, hindi naman po siya mayaman eh. Yung tsinelas nga niya, kupas na. Yung t-shirt niya, halos butas. And yet, he talks about caring for the birds. And I was just touched na sabi ko, buti pa tong mama na to eh. Wala namang, kung titingnan ko, walang yaman yung mama na yun eh. But he thinks of caring for the birds. So, sabi ko, pati ako napahiya sa sarili ko eh. And then when I come back naman to Manila, I deal on billion peso projects and I give them na like, siguro ganito, 3.5 billion, okay na to, wouldn't want pa. Parang, ang hirap po i-reconcile ng buhay ko. No, na makakita ako ng ganung sitwasyon, makakita naman ako ng kabilang dulo, doon ako hirap. Kaya sinasabi ko nga na, pasensya na po kayo minsan na, mahirap po yung ganun. So, kaya sabi ko, sana bawasan nyo man lang. Kasi I know those money could have gone to schools. Could have gone to roads there. But it goes to few families and I don't feel it's right. So, ibig sabihin yung pera na dapat ng gobyerno na dapat mapunta sa mga project para sa may hirap ay napupunta lang sa bulsa ng kokonting mayayaman na nakakataas. Opo.